Si Mayor Guerrero ang ulo ng pinakamalaking sindikato dito sa Calabarzon City. Kailangan malaman to ni Bobby. Bukas na tayo mag-usap. May bisita kasi kami ngayon eh. Anong ginagawa mo dito? Lumayas ka! Ano kaya magiging reaksyon ng mga tao kapag nalaman nila na ikaw ang nagpapatay sa kerida ng asawa niyo? Kilala ko ang lalaking yun. Alam kong may tinatago ka at hindi ako titigil hanggat hindi lumalabas ang katotohanan. Kilala ko na kung sino nagpapatay kay nanay. Sino? Si Ma'am Sofia. Kailangan mo ba yung tulong ko? I-reopen natin yung kaso. Ipahanap natin yung taong gumawa niyan sa nanay mo. Hindi na kailangan, Mayor. Nahanap ko na siya. Sino yun? Yung nanay mo. Mag-iingat ka kay Mayor Glenn. Bakit? Si Mayor Glenn daw, pinuno ng sindikato dito sa Calabari. Mas naniniwala ka pa dun sa teroristang ng hostage natin kesa sa akin? Hindi tayo pwede magsimula ng investigasyon base sa sinabi ng isang terorista. Yes, sir. Thank you po. Bakit ayaw niyo nang paimbestigahan si Mayor? Para magawa mo ng maayos yung investigasyon kay Mayor, walang dapat pakaalam maliban sa akin. Yes, sir. Glenn, what's this thing that we have to talk about that's so important? Nandiyan ba si Faye? Wala. Umalis. Ano ba nangyayari? Ma, kinausap ako ni Ate Bobby. Ikaw daw nagpapatay sa nanay niya. Is that true? Oo. Alam mo talaga ako, no? Of all the people, ako talaga yung pinili mong makasamang mag-imbestiga diyan kay Mayor Glenn. Hindi kasi si Dizon, may ibang kasong iniimbestigahan. Joker ka talaga. Matanong na kita. Oh. Bukod kay Chi at sa ating dalawa, may iba bang nakakaalam nito? Sina Enriquez? Masyado kasing dikit si Enriquez dun sa utol niya. Ayaw niya nga paniwalaan na kayang gawin ni Mayor Glenn yung mga binibintang sa kanya ni Major Tatlong Hari. Kaya nag-decide si Chief na isikreto kay Bobby itong investigasyon na to. Yun na nga eh. Di ba, okay na kayo ni Bobby? Di ba forever na kayo? Paano kapag nalaman niya na iniimbestigahan mo na naman kapatid niya? Walang makakaalam kung walang madaldal na magsasabi. Wala akong nakikita madaldal dito. May lip service yan. Kilala mo naman ako. Pagdating sa mga investigation, di ako nagkikwento kahit kanino. Kahit kay sila na may labs pa. Yun. Very good. Tsaka isa pa, si Enriquez, busy dun sa sariling kasong iniimbestigahan niya. Mabuti na yun at dun muna ma-focus yung atensyon niya. Anong kaso? May binigyan ni special assignment si Chief kay Bobby? Yung robbery at homicide case ng nanay niya. Murder pala dapat. Kasi may nag-utos para patayin yung nanay niya. Yung nanay ni Mayor. Like mother, like son. Mukhang ganun nga. Ano ba yan? Kakabatiin nyo lang ni Tonyo, mag-away ulit kayo.
Hindi kami nag-away. Medyo nagkasagutan lang. Eh di parang ganun din, nag-away din kayo. Eh, di ba yan din yung pinag-awayan nyo dati? Ayun na nga eh. Ayoko kasing pinagdududahan niya si Glenn tapos ngayon iimbestigahan niya. Eh di ka naniniwala dun sa sinasabi ni Tonyo tungkol kay Mayor Glenn. Hindi. Hindi naman porket anak niya si Glenn, eh masamang tao na rin siya katulad ng nanay niya, no? So, di ipapa-aresto mo si Ma'am Sofia. Hindi, wala pa akong sapat na ebidensya laban sa kanya. Kailangan makita ko muna yung killer ni nanay para maituro niya si Ma'am Sofia. Apo, kung yung babaeng yan ang dahilan ng pagkamatay ng nanay mo, ipakulong mo siya. Bigyan mo ng hustisya ang pagkamatay ng mama mo, ng nanay mo, ng anak ko. Nako, Kapitana, tama na. Lola. Tama na po. Joaquin was about to leave me for that woman. I had to do something to protect the family. And killing her was the only option. She was a threat to me, to us, habang buhay siya. Glenn, what am I supposed to do? I don't know. As I've said, kinausap ako ni Ate Bobby. Hindi lang para magsumbong, pero hingin rin yung suporta ko. And of course, you said no. Sinabi ko na tutulungan ko siya. What? Are you crazy? Ma, sinabi ko na tutulungan ko lang siya as long as she has evidences against you. So you're turning against me now? Siyempre hindi. Sinabi ko lang yon kasi yun yung gusto niyang marinig. And besides, Mom, I totally understand kung bakit mo ginawa yun noon. Kasi kung may isip na ako, nung time na yun, I would have done the same. So don't worry, Mom. I will do everything in my power to make this go away. Vince, pasensya ka na nga, nadisturbo pa kita. Mabilis lang naman to eh. Pasensya na rin, Faye, kasi ikaw pang break time eh. Ano ba yun? Ito gift na mami ko. Ano? Gift ng mami mo? Mm-hmm. She wanted me to give this to you, so yeah. Ano naman laman ito? Bomba. Vince, nag-e-effort na nga si mami sa'yo, tapos nag-joke ka pa ng ganyan. Joke lang. Pero man din kasi alam na re-regaluhan talaga ako ng mami mo eh. Pero pakisabi kay mami mo, salamat ah. Okay, nandito pala yung dalawang na-bird, no? Hi, Faye! Hi! Uy, ano yun? Tapos na Pasko, tsaka bagong taon na. Nagbibigay pa kayo ng regalo, ah. Siguro anniversary niya, no? Siyempre, regalo ni Ma'am Sofia. Ay! Ako na para sa Ma'am Squad. Sige, tawag ako. Sige, tumawag ka na, pare. Baka may bomba to, eh. Uy. Snatchet ko talaga. Ako nauna. Ano, puro kayo kalokohan eh. Ginoke ko na yan, hindi yan bumenta. Uy, Vince, ingatan mo yung regalo. Sorry na. Ano bang laman ito? Sige na, open na ta kasi. Cellphone! Pro Max, pare! Sigurado ako fully paid dyan. Ang swerte mo naman sa biyena mo, Vince. Faye, ang mahal nito. Sabi ko nga din eh, pero kasi sabi ni mommy, mas mahal daw yung buhay ko. You risked your life for me, so Sabagay. deserve mo yan, okay? Natin. Sabi ulit sa mami mo, salamat ah. Pero yung matanggap niya lang ako para sa'yo, malaking regalo na yan para sa akin. Ayaw mo? Cellphone? Akin na lang. Akin yan! Akin na yan! Sira talaga tuktok niya eh, no? Pero sigurado ako. Sa susunod, wedding gift na bubuksan natin. No, that's too early for us. Alam nyo,
kung sino yung tingin ko na pwede ikasal ngayon? Si Ate Bobby saka si Lieutenant Conde. Uy, talaga? Kasi I heard nagkakamabutihan na ulit sila eh. Uy, magandang balita yun. Kaya lang yun. Kaya yun. Siyempre. Bobby, Tonyo, anong ginagawa mo dito? alam ko nandito ka ngayon kaya pinuntahan kita. Gusto ko sana humingi ng sorry sa'yo. Dahil dun sa nangyari kanina, alam ko napagtaasan kita ng boses Ako nga rin eh. Pasensya ka na. Tama rin naman si Chief. Kailangan talaga matuto tayong paghiwalayin yung personal nating buhay sa trabaho. Agree naman ako dyan. Kaya lang minsan, hindi maiwasang mapaghalo eh. Lalo na yung yung kay Mayor Glenn. Hindi ko nahiwalay na kapatid ko siya, kaya nagalit ako sa'yo. Naiintindihan ko yun. Tonyo, kailangan niyo ba talagang imbestigahan si Mayor? Di bang sabi naman ni Chief, ayaw na niyang paimbestigahan? Okay lang ba na iwan na lang natin yun dun? Sige. Mas mabuti nga na iwan na lang natin yun dun. Mabuti, hindi na pinaiimbestigahan ni Chief, no? Si Noble. May nakakita na daw sa pumatay sa nanay ko. Tonyo, kailangan ko ito puntahan, ha? Mauna na ako. Sige, basta mag-ingat ka at update mo ako, ha? Sige, mauna na ako. Ang kakasik malikot. Sige. Hello, Bok. Tuloy tayo mamaya. Pare, akala ko ba paldo ka paglaya mo? Ba't chichirya lang pulutan natin? Oo nga! Ano yan? Easy ka lang, pare. Pag nakobra ako sa nanay ni Mayor, lahat yung mga bibig nyo, mamamantikaan ng lechon! Yun! Di ba? Ikot ang tagay! Ikot! Kailangan magsaya tayo. Okay. Nagsita ka yata. Darius Tempo? Ako nga po. Sino po sila? Mga pulis kami. Pre, diyan ka na muna. May naiwan pala kasi nakin sa bahay. Hoy! Huwag nyo kayo iwan dito, hoy! Hoy! Ma'am, alalaya ko lang. Binayaran ko na lahat at atraso ko sa loob ng kulungan. Hindi lahat. Dahil hindi ka pa nakakasuhan at nakukulong sa pagpatay mo kay Alicia Enriquez. May warrant ka ba? Kung may warrant kayo, kasama ako sa inyo. Pero kung wala naman, tantanan nyo na ako. Paparating pa lang. Pero kung papayag ka maging state witness, pwedeng mapababa yung sentensya mo. State witness? Laban kanino? Laban kay Sofia Guerrero. Hindi ba siya nag-utos sa'yo para patayin si Alicia Enriquez? Ma'am, hindi ko alam kung ano pinagsasabi mo. Hindi ko siya kilala. Sigurado ka? Oo! Tapa! Noble! Habulin mo!
Ito na yung office ni Mayor. Alam mo naman na kahit ano makuha natin dyan, hindi natin magagamit sa korte. Illegal tong ginagawa natin. Alam ko yun, Bok. Pero kailangan lang natin ng starting point para sa investigasyon. Tsaka isa pa, mas maganda na yung mahuli natin sa akto si Mayor para talagang wala siyang lusot. Diba, nandito na tayo eh. Tara na. Sige. Buksan mo na. Lookout ako. Bok, bukas na. Di ka dito! Tumayo ka! Ma'am! Tayo! Ayoko pa mamatay! Sana naisip mo yan bago ka gumawa ng krimen. Bago ka pumatay ng tao! Pasalamat kami, kailangan ako sa'yo. Kung hindi, pinabayaan na kitang mabaril kanina! Ka dito! Kilala mo ba to? Hindi. Ngayon ko nakita yan eh. Malamang hired killer yan para patayin ka. Ang tanong, bakit? Kanino ka may atraso? Ma'am, kalalayan ko lang. Nagbayad na ako atras sa kulungan. Eh bago ka pumasok, sa tingin mo, sinong makikinabang sa'yo pag patay ka na? Si Ma'am Sophia Guerrero. Ba't nag-iisa ka? May nakialam. Nangyari si Idoy. Eh baka nasunod ka hanggang dito. Hindi, boss. Nakakasigurado ako. O, di maganda. Solo mo premyo. Kaya lang, boss. May konting problema. Problema? Buhay pa si Tempo. Nung napatay si Idoy, dihado na. Kaya tumakas na ako. Ay, buti pala nakatakas ka buhay. Kailangan mapatay natin si Tempo bago sumikat ang araw. Babalik sa atin to. Malilintikan tayo kay Mayor. Bok, tara, please. Bok, saan tayo magsisimula maghanap dito? Sandali. Kung ako yung kurap, saan ko ba pwedeng itago yung mga kalokohan ko? Yung ako lang yung pwedeng may access. Subukan mo maghanap dyan, Bok. Sige. Bok! Ito computer ni Mayor. Sa tingin mo may laman itong computer ni Mayor? Yan, sigurado yan. Meron yan. May tao! Hi, miss. Sino ka? Bok! Ano yung tito mo? Elise! Ma'am, pasensya na. Natakasan ako nung isa. Okay lang. Ang importante itong si Darius. Hindi mo yung Sophia yan. Nangingila ako ng pamasko. Matutumba ako. Ibig sabihin totoo yung narinig ko? Na inutusan kang patayin yung nanay ko? Darius, sabihin mo sa akin yung totoo, ah. Pangako ko sa'yo, poprotektahan kita. Umaamin ako sa'yo, ma'am. Simple lang yung utos sa akin ni Ma'am Sophia. Patayin si Alicia Enriquez at palabasin na hold up para wala nang magtanong-tanong. Sinabi ba niya sa'yo yung dahilan kung bakit? Ma'am, hindi ko ugali magtanong sa kliyente ng bakit. Ang tanong ko lagi, magkano? Di mo na iniisip na may pamilya? Na may anak yung taong pinatay mo? Eh, mayroon din ako pamilya. Kaya sorry na lang siya. Ayop ka! Ah! Ma'am! Kapal ang mukha mo! Ma'am, tama na. Bawal yan. Naiintindihan ko galit mo, ma'am. Pero kung gusto mong gumante, huwag sa akin. Hindi na natin mabalik ang buhay ng nanay mo. Andiyan si Ma'am Sophia, oh. Gantihan natin. Handa ako tumistigo.
laban sa kanya. Tatanggalin ko to, pero huwag kang sisigaw, ha? Okay. Miss, hindi kami magnanakaw. Mga pulis kami. Ako si Lieutenant Garcia. Siya si Lieutenant Condeno. Taga Station 12 kami. Okay? Hindi kami magnanakaw. Okay, sige. Isa pa. Tatanggalin ko to, pero please, huwag kang sisigaw. Ha? Okay. Ano ginagawa niyo dito sa office ni Mayor? Pwede mo malaman kung anong pangalan mo? Ella, sekretary ako ni Mayor. Ano ginagawa niyo dito? Tatapatin na kita dahil mukha ka namang mapagkakatiwalaan. Iniimbestigahan namin si Mayor. Para saan? Malawak ang korupsyon dito sa Calabari. Meron ka bang alam tungkol sa mga kalokohan ni Mayor? Wala akong alam dyan. Nakikiusap ako sa Ella. Walang pwedeng makaalam, nandito kami. Lalong-lalo na, hindi pwedeng malaman ni Mayor na iniimbestigahan namin siya. Hello, Glenn. Hawak ko na yung taong inutusan ng mommy mo na patayin ang nanay ko. That's good to hear, Ate Bobby. Nakuhanan niyo na ba siya ng sworn statement naming my mom? Hindi pa. Pero nandito na kami ngayon sa presinto. Kukuhanan ko na siya ng statement mamaya. Sige, Ate Bobby. Susunod ako dyan. Ate Bobby, we will see this through. Okay. Nay, pabibigyan ko na ho ng station ang pagkamatay niyo. Sabi mo gagawin mo ng paraan. That man cannot name me in any statement. Ma, calm down. Okay? Hindi ka pa pinapangalanan, di ba? We still have time. May tatawagan lang ako. Hello, Roman. Ano nangyari? Bakit buhay pa si Tempo? Relax ka lang, Mayor. Bilang na oras na. Baba! Anong bilang? In 5, 4, 3, 2, 1. Okay na, Mayor. Wala ka ng problema. Darius! 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 Noble! Tumawag ka ng ambulansya! Yes, ma'am! Tumay! Ma'am, papunta na daw yung ambulansya. May tao po ba dyan sa loob? Kuya, O, kayo pala, Mamela. Magandang gabi po. magandang gabi. Kayo po ba yung sumisigaw?
Oo. May nakita kasi akong ibis eh. Nagulat lang ako. Gabi na, ma'am. Kayo na lang natitirang empleyado rito sa munisipyo. Oo, may pinapatapos pa kasi si Mayor. Pero uuwi na rin ako. Sige, salamat. Salamat po. Maraming salamat, Ella. Huwag kang magpasalamat. Wala akong pagsasabihan ng ginawa niyo dito. Pero huwag na kayong babalik dito. Maraming mga mata sa mayor dito sa munisipyo. Baka mamaya matagal pa ako sa trabaho. Kawawa na may anak ko. Sige na, umalis na kayo. Chief! Umamin siya sa akin kanina na inutusan siya ni Ma'am Sofia na patayin yung nanay ko. Nakuhaan niyo ba ng sworn statement? Kasi kung wala, lalabas sa hearsay yan. Enriquez, may point si Lieutenant Samson. Kung wala tayong makuha witness o walang matibay na ebidensya, hats off tayo. Wala tayong pwedeng gawin. Sir, ano yun? Ganun-ganun lang yun? Enriquez, yung rider na nakatakas sa inyo kanina nahanap na. Kaya lang, patay na. Headshot. Headshot? Si Tempo, ganun din ah. Ibig sabihin, isa lang ang pupunta sa kanila. Sir, si Robles, ganun din yung nangyari, di ba? Dison, i-cross-reference mo yung balang na-recover kay Robles. Pati yung kay Tempo. Baka may matisod tayo. Yes, sir. Bobby! Enriquez, pag may nakuha kang ebidensya, sabihan mo ko. Yes, sir. Bobby. Saktan ka ba? Ang lapit ko na sana, sir eh. Handa na siyang tumistigo laban kay Ma'am Sofia. Kaya lang, bigla na lang. Lieutenant Conde, anong ginagawa mo dito? Nandito ako para kausapin ka at hingin yung tulong mo. Pwede ba ayoko madamay? Ayaw mong madamay dahil sa anak mo? Alam mo bang dapat may anak na rin ako? Kaso lang namatay sila nung nanay niya habang pinagbubuntis pa siya. Pinatay sila ng mga masasamang tao. Mga taong katulad ni Mayor Glenn, Ella. Alam kong mapanganib yung hinihingi ko sa'yo. Pero pinapangako ko na walang mangyayaring masama sa'yo at sa anak mo. Konting tulong lang, Ella. Para sa kinabukasan ng Kalabari. Para sa kinabukasan ng anak mo.
Good morning, baby boy. Para saan yun, Ma? You saved my life. Can you imagine if nakapagbigay ng statement yung criminal na yun against sa akin? Masisirang pangalan ko. Magugulo ang pamilya natin. Hindi ko naman hahayaan mangyari yun. I told you, I got your back. Glenn, yung taong inutusan mo. Ma, don't worry about them. They will keep their mouths shut until the day they die. Loyal sa akin yung mga tao ko, unlike yung taong inutusan mo. And of course, the less you know, the better. So please don't ask questions anymore sa mga sagot na hindi niyo naman magugustuhan. Basta tapos na yun. Tapos yung problema niyo. Let's move on. Thank you again, anak. Okay. I'll have to go na. Have a good day. I will. Confirm, sir. Galing sa isang baril yung balang nakapatay kay Robles at yung ginamit pagpatay kay Tempo. Malamang, isa lang ang pumatay sa kanila. Pero magkaibang kaso to. Si Robles, tao ng sindikato. Si Tempo, hard killer. Baka miyembro sila ng isang sindikato, sir. Follow up niyo yung known acquaintances ni Tempo. Pati na rin yung riding in tandem kagabi na napatay. Kung ano man ang mahanap natin na mag-correct sa mga taong to, malamang, ituro tayo sa direksyon ng criminal mastermind ng Kalabari. Copy, sir. Simulan mo na. Sir, may naisip ako. Ano namang kalokohan naisip mo, Garcia? Sir, hindi to kalokohan. Saka baka makatulong to sa pinag-usapan niyo ni Lisa. Sige, nakikinig ako. Sir, di ba iniimbestigahan namin ngayon si Mayor na posibleng korap siya at leader ng sindikato? Tapos? So, posible na siya ang nagpapatay kay Robles. Posible. At di ba si Tempo, konektado naman sa nanay niya, kay Mrs. Guerrero? Eh di posible rin na si Mayor din ang nagpapatay kay Tempo. Ano masasabi mo, sir? Okay ang theory mo. Pero hanggat wala tayo nakukuhang matibay na ebidensya, laban kay Mayor, mananatiling theory lang ang iniisip mo. Saka pala, Garcia, anong update sa investigasyon ni Conde? Mamaya, Chief, meron po kami lakad ni Conde. At baka dito, makakuha na kami ng ebidensya laban kay Mayor. Hi, Mommy! Hello, Faye! Oh, wow! Mukhang good ang mommy ko, Yes! Alam mo, pagkagising ko this morning, ewan ko parang ang happy ko lang. Mommy, tamang-tama. May surprise ako sa'yo. May bisita tayo mamaya na sure ako matutuwa ka. Really? Sino? Si Ate Bobby. Diba, nagkaayos na kayo? So, naisip ko, invite siya dito for lunch. Ate Bobby! Okay. Pupunta lang akong kitchen, check ko yung mga food natin. Iwan ko muna kayo dito. Mag-bonding kayo, ha? Anong ginagawa mo rito? Kung nandito ka para sumbatan ako, wala akong kinalaman sa pagkamatay ng nanay mo! Sinungaling!
Nakausap ko si Tempo kagabi. Itinuro ka niya. Pero pinapatay mo siya bago pa man siya makapagbigay ng statement. One more word from you, Sergeant Enriquez. Sasampal na kita ng kaso. Nasabi ko ng lahat kay Mayor Glenn. At ngayon, tingnan natin kung anong sasabihin ng isa pa mo pang anak. Pag nalaman niya na yung nanay niya mamamatay tao. Subukan mo lang. Hindi ko lang susubukan. Gagawin ko! You shut your mouth! Talagang ipahuhuli kita, pakukulong kita! Guard! Pulis ako! Tingnan natin kung maipalabas ako ng mga gwardya mo. O mabuti pa, ipapatay mo na rin ako! Katulad ng ginawa mo sa nanay ko! Ate Bobby, ano sabi mo? My mom did what? Yes, Cecilia. Hintay mo na lang ako dyan sa lobby. Patapos na ako dito. Okay. Pasok! Ella, yeah. Mayor, paalis ka na. May mga papapirmahan sana ako sa'yo. Okay, well, I'm just gonna have lunch with Cecilia. Inihintay niya na ako sa lobby eh. Okay lang ba kung iwanan mo lang yung mga files niya dito sa desk? At saka ikaw na lang din mag-lock ng pintuan. Okay, sige po. Okay? Sige. Thanks. Sige po. Paalis na si Mayor. Ayan, nakikita niya ba? Ella, kailangan namin ng access sa computer ni Mayor. Baka sakaling doon namin mahanap yung smoking gun laban sa kanya. Copy. Huwag kang maniniwala sa sinasabi nito, Faye. Gusto lang niyang siraan ako sa'yo. Ate Bobby, totoo ba yung sinasabi mo? Faye, nakausap ko yung inutusan ng mami mo. Nung nasa presinto na kami, pinapatay siya. Ngayon, wala na akong testigo. Wala na! Kaya ka ba masaya today? Sinabi kong huwag kang maniniwala sa babaeng to, Faye. Hindi ko magagawa yun. Nasa sa'yo yun, Faye. Kung maniniwala ka sa akin o hindi. Pero, Faye, mag-iingat ka, ha? Dahil marami pang tinatago ang mami mo. At ikaw, kaya ba ng konsensya mo na nalaman ng anak mo na ikaw ang pumatay sa nanay ko? Hindi ko ito makakalimutan. May password. Paano to? Sandali. Ikaw yung sekretary ni Mayor eh. Hindi mo alam yung password niya? Hindi naman siya nagsishare ng password sa akin eh. Siyempre, personal na gamit niya to. Bok, bakit di na lang natin bitbitin? Bigay natin sa IT tapos iisuli na lang natin. Hindi pwede. Pag bumalik dito si Mayor at nakita niyang wala yung laptop niya, ako yung mapagbibintangan. Hindi, sige. Ganito na lang. Hulaan na lang natin. Usually yung mga ganyan, 10 tries bago mag-lock. Ako, meron ako. Feeling ko kasi narcissist to si Mayor. So, i-type mo. Mayor Glenn. One word, capital M, capital G. Mayor. Ayaw. Paano? Ikaw, wala ka bang suggestion? Pwede yung last name niya. Guerrero. Sige, subukan mo yun. Guerrero. Ayaw din. Sandali, ganito. Minsan yung iba, hindi nila pinapalitan yung password eh. Ginagamit lang yung default. Kaya ngayon naman, subukan mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Bok, bakit bigla may lumitaw na timer? Hindi, ano to, safety feature ng ibang computer eh. Para ma-prevent yung brute force attack. Mas madaming tries, mas matagal yung waiting time. Teka lang, ibig sabihin pag hindi natin nahulaan yung password at ginamit ni Mayor tong laptop, makikita niya yung timer. Oo. So ibig sabihin, malalaman niyang tinangkang buksan tong laptop niya. Sir Tonyo naman, ako mapagbibintangan nito. Akala ko ba hindi mo ako ipapahamak? Sabihin mo nilang yung nangyari kagabi. Sabihin mo na may pumasok doon sa office niya. Pero huwag mo sasabihin na kami yun. Sige na, bahala na. Paubos na yung timer, ano na? Anong gagawin natin? Sandali pag-isipan muna natin. Kasi baka doon sa susunod na timer, oras na yung hihintayin. Ayan na, tapos na. Ano nang ilalagay natin? Sorry, Faye. Kapatid kita. Dapat pinuprotektahan kita. Hindi ko dapat hinayaang marinig mo lahat ng yun. Pasensya ka na. Hindi mo kailangan mag-sorry. Si Mami dapat yung nagsasorry. Ako dapat yung nagsasorry. Ate Mom, from the bottom of my heart, I'm really sorry sa lahat ng nagawa ng mami ko. Kung totoo nga na pinapalit. I'm really sorry. Totoo, Faye. Yun ang totoo. Yung mami mo ang pumatay sa nanay ko. At sigurado ako na marami pa siyang ginawang hindi magaganda sa iba't ibang tao. The day after magulpi si Vince, he started to avoid me. May kinalaman ka ba dito? Are you serious, Faye? You're actually pointing your finger at your mother? Wala akong kinalaman dyan sa mga sinasabi mo. Oh my gosh, Ate, there's an instance before nagulpi si Vince. Kasi nagulpi si Vince nung hindi ko alam kung sino. Kasi wala nung pinagbabawalan kami ni Mommy na magkita kami. Wala naman akong hindi ko naman inisip na si Mommy yun eh. Pero now, I'm sure may kinalaman si Mommy doon. My mom is a terrible person. Cecilia, thanks for waiting for me. So, saan tayo kakain? Kahit saan mo gusto. Teka, parang naiwanan ko yata yung wallet ko sa office. Balikan ko lang Wait for me here. Okay. So sorry. Sige, wait lang. Sandali. Di ba sinabi mo kanina umalis si Mayor? Saan ba siya pumunta? May lunch date sila ni Doc Cecilia. Yun yung password. Anong password doon sa sinabi ni Ella? Ella, try mo Cecilia. No caps. Cecilia. Ayan! Gumana! Oh! Pasok! Oh! Sabi na naman! Pasok! Yes, okay. Oh, I understand. Magla-lunch lang ako. Kausapin kita mamaya ulit. Okay, thank you. Ella? Sir? Ano pa ginagawa mo dito? Nilagay ko lang po dito yung mga papapirmahan ko. Kayo po, bakit po kayo bumalik? Naiwanan ko yata yung wallet ko Nakita mo ba? Wallet? Ay, sir, ito.
Yan, naiwan niyo. Ayan, buti. Buti, dito ko lang naiiwan. Are you done? Ayan na ba yung files na papapirmahan mo sa akin? Opo, naiwan ko na po lahat. Okay na po. Sige. Tara, alis na tayo. Ako na maglalak ng pintuan. Buti na lang mabait si na Mayor Glenn at Faye, no? Oo nga. Di katulad ng mami nila, nakampun ng kadiliman. Lola, patay na po yung dapat itestigo laban kay Ma'am Sofia eh. Paano ko na mapapakulong yun? Paano ko nabibigyan ng hustisya yung pagkamatay ni nanay? Apo, kung nawalan ka ng ina, dahil sa kanya, mawawalan din siya ng anak dahil sa ginawa niya. Lola, hindi po ba mali na sinumbong ko siya sa mga anak niya? Na nadamay pa si Faye? Aba, Bobby, karapatan lang nila na malaman kung anong klaseng nanay meron sila. Oo nga. Tsaka ginawa mo lang naman, Bobby, kung ano yung tama, no? Oh, question lang. Ano yun? Kaya ba mag-solo flight mamaya? Mamaya? Bakit? May lakad ka ba? Kasi kami ni Selena magbi-video call kami mamaya eh. Naglalambing siya. Bihira lang naman siya mag-aya ng video call eh. Ngayon lang kasi siya may signal doon sa lugar nila. Teka, bakit gano'ng katagal ba kayo magbi-video call? Baka hanggang sa pagtulog. Alam mo naman, di ba kapag nag-video call yung magkatabi kami, tapos, ikaw na magbaba, hindi ikaw na... Yung sabay kami matulog, gusto namin sana. Ganon. Ang corny mo talaga. Sige na, ako nang bahala mamaya. Talaga? Oo. Salamat. Good luck mamaya doon sa munisipyo, ha? Sana nandun talaga sa laptop ni Mayor yung mga ebidensyang kailangan natin makuha. Sige. Thank you. Kakamusta kita kay Selena? Sige. Kailangan makarating agad kay Mayor to. Just deny everything mo. The moment na umamin ka kay Faye, that's the end of it. Okay. Nasa labas lang ako ng Kalabari ngayon. I'll talk to you when I get back. Sorry about that. Okay lang si tita? Okay naman. Nag-aaway na naman sila ni Faye. What's new, diba? Lagi naman sila nag-aaway. Pero akala ko ba okay na silang dalawa? I mean, hindi na issue na boyfriend ni Faye, si Vin. Iba naman yung pinagawayan nila. Pero anyway, tara. Order na tayo. Layo kasi ng binyahe natin kasi hindi tayo makakain. Yes, actually, kanina pa ako gutom na to. So nga itong busy eh. Phone call dito, phone call dyan. Dapat yata sa munisipyo na tayo kumain. Lalo tayo hindi makakain doon. Lahat ng tao gusto kong kausapin pag nandun ako. Anyway, anong gusto mo? Sinigang na baboy? Mamaya na yan, please. Gutom na ako. Sige na. Order ka na dyan.
Just choose anything you want. I have to take this. This is important. Okay? Okay. Hello? Hindi ba sinabi ko sa'yo? Ako ang tatawag sa'yo, not the other way around. Pasensya na, Mayor. Emergency lang. Sabit tayo. Ano nangyari? Yung Station 12, nagpaplano. Kukunin lang yung laptop mo sa munisipyo mamayang gabi. Hello, Bobby. Hello, Tonyo? Bakit na nakikita dito sa buong Station 12, ah? Nagpaalam ako kay Chief eh. Hindi ko kayang pumasok ngayon. Ah, ganun ba? Sana pala pinuntahan kita kanina. Ngayon, pwede ka dumaan ngayon. Parang gusto ko kasi makapagkwentuhan eh. Gusto kong ilabas tong galit tsaka frustration na nararamdaman ko. Ayun, teka, nilakad kasi ako eh. Ano ba yan? Kaso ba yan? Sama na lang kaya ako. Para maiba naman tong iniisip ko. Ganito na lang. Bibilisan ko lang to, tapos pupuntahan na kita dyan. Bakit parang ayaw mo ako isama? Hindi naman sa ayaw, pero medyo delikado kasi tong kaso na to eh. Siyempre, ayaw kita mapahamak. Ay, naku, Tonyo. Ilang beses ko masasabihin sa'yo, kaya ko yung sarili ko. Alam ko naman yun. Pero, hindi ka kasi official na kasali dito sa kaso na to. Mahirap na, baka makarating pa kay Chief. Ano ba yung kaso na yan? Bakit masyado yatang top secret yan? Basta sasabihin ko sa'yo kapag may linaw na. Okay, sige. Basta ingat ka, ha? Kung gusto mong dumaan dito, daan ka lang. Okay, bye-bye. Love you. Hello? Bobby? Hindi narinig. Nasa labas ako ng kalabahin niyan. Baka nabuksan na nila yung laptop ko bago ako makabalik doon, ha? Ipakuha mo na sa sekretarya mo. Unahan mo na sila. No. Ayokong ipagkatiwala sa ibang tao ang gamit ko. Baka mamaya nagtatrabaho para sa pulis yung mga yan. At saka hindi lang yung laptop ko, pati yung mga files at documents ko. Importante yun, hindi pwedeng makuha ng mga pulis yun. Anong gusto mong gawin namin, Mayor? Siguraduhin nyo, wala silang mahuhukay na kahit ano laban sa akin. Paano ang collateral damage, boss? Wala akong pakialam kung sino man ang madadamay. Ang importante, pangalan at reputasyon ko. Kopya, boss. Kami na bahala. Sisiguraduhin naming malinis ang munisipyo. Ni katiting na dumi, walang makukuha sa'yo. Hello? Bumalik pa ba si Mayor? Hindi na. Ayos. Ibig sabihin, nandun lang yung laptop sa office niya. Ano na bang status dyan? Konti na lang tao dito sa munisipyo. Pero dito sa floor ni Mayor, wala na. Sir Tonyo, kailangan mo pa ba ng susi dito sa office ni Mayor? Hindi na kailangan. Nabuksan na naman niya kagabi. Basta timbrehan mo ako,
pagka ikaw na lang mag-isa dyan. Sige, sige. Basta babalik na lang ako dito mamaya para tignan yung laptop. Tawagan na lang kita. Okay, bye-bye. Vince! Ay, si Mayo! Ano ba nangyari, ha? Tumiyak. Baka hinahanap ko na sa inyo. Sumuhatid na kita. Ako na. Ayoko. Ayoko mo. Can I stay at your place? Ako, Vince. Delikado yan, ha? Gugustuhin ko man din, Faye, pero hindi pwede. Pagalitan tayo ng mami mo. Ito lang yun. Baka pati si Mayor magalit sa'yo. Oo. Si Mami yung reason kaya ayaw ko umuwi. Ano ba nagawa niya ng mami mo? He's a bad person, Vince. He's a bad person. Siya yung reason kaya namatay yung mami ni Ate Bobby. Ano? Yung nanay ko. Ella, umalis ka na dyan ngayon na. Sunog! Hello, Ella! Hello! Ella! Hello, Mar. Abdul. Nandito lang ako sa munisipyo, ha. Uwi rin ako agad. Kakausapin ko lang si Mayor kung matutulungan niya pa rin ako sa pagpapakulong ng nanay niya. O sige, balitaan ko kayo. Nasusunog yung taas! Sige ho. Saan kayo? Dito mo, bilisan ninyo! Bilisan mo ninyo! Dito yan! Dito mo! Sige, baba na ko kayo. Tonyo! Papi, anong ginagawa mo dito? Mayor, gawa na namin ng paraan. Auto-cleaning na. Deep cleansing pa. Para masigurado. Auto-cleaning? Glenn? Kailangan natin bumalik ng Kalabari. Bakit? Ano nangyari? Tingnan mo, yung munisipyo. Nasusunog. Makinig kayo. Nasusunog ang munisipyo. Kailangan natin responde. Kailangan na tulong natin. Tara, kilos na! Yes, sir! Si Mayor kakausapin ko dapat eh. Nakita ko nagkakagulo yung mga tao. Ikaw, ano gagawin mo? Papi, sandali! Ililigtas ko na si Ella! Ella!
Dito ang daan, dito ang daan. Wala! Dito ang daan, dito. Tulong! Tulong! Samson! Ilayo sila dito! Chief! Lahat! Ilayo sila! Dito na lang ho, dito na lang ho. Labas! Sige ho. Takbo! Lumos kayo dyan! Ella! Nasaan ka? Ella! Ella, gising! Ilayo sila! Ilayo nyo! Ilayo na. Sige na po. Tara mo! Medic! Oh! Sakay sa ambulansya! Diba? Uy! Enriquez! Dito! Ang ginagawa mo dito? Di ba nakalib ka? Kakausapin ko dapat si Mayor eh. Biglang nakasunog. Dali na, Chief. Oh! Saan ka pupunta? Chief, si Tonyo nasa loob pa. Babalikan ko lang. Dito ka lang! Eh, mga bumbero na doon sa loob! Paano si Sir Tonyo? O sige, pumasok ka kung gusto mo masaktan. Enriquez, dito ka lang. That's an order. Hoy, bilisan nyo! Sige na po. Sige, let's go, ambulansya! Okay, let's go. Tulong! Bilis! Dito! Gandaan, ha? Gandaan. Ella, gising! Ella, gising! Ella! Tonya. Tonya. Salamat. Ella, tulungan niyo ako. Dali niyo sa ambulansya. Ma'am, tara po. Dahan-dahan po, dahan-dahan. Kabila ka doon. Sige po. Dahan-dahan lang po ah. Sige, sir. Konde, may tao ba sa loob? Meron pa ilang naiwan doon, Chief. Ayan! Bilis! Ayan! Bilis! Tanda lang! Sige! O ano, kumusta si Bobby? Okay ba siya? Huwag yun akong isipin si Bobby, ligtas ho siya. Kaya lang, yung puso niya mukhang sugatan. Ano? Puso niya sugatan? Bakit? Lola, relax ka lang. Sugatan siya, as in hurting talaga si bakla. Ito nga kasi, si Bobby, inaya niya na mag-date si Tonyo. Sabi, busy daw siya. Pero yun nga, busy sa ibang babae. Ano? Si Tonyo may ibang babae? Oo la. Kaya nga akala ko si Liberty Sandoval, tinanggihan niya para kay Bobby. Eh yung pala, pinagpalit sa isang taga-munisipyo. At eto pa, sabi ni Bobby maganda daw. Tapos mestiza, sexy. Kaya pala nabitan ni Tonyo. Teka muna, ay sino ba si Tonyo? Ha? Lola, siya nga po yung kanina natin pinag-uusapan pa. Ay nako, basta Lola, huwag niyo na akong isipin ligtas ho si Bobby. Okay? Ligtas ho si Bobby. ligtas siya? Opo. Yun naman po yung importante, Lola, di ba? Opo. Kumalma ka na, okay? Huwag niyo na pong alamin kung sino si Tonyo. Okay. Major, fire out na po. Maraming salamat po. Konti muna na kami. Ikaw na lang bahala dito, ha? Salamat po, Chief. Samson, salamat. Sige, Konde. Ingat kayo.
Sir Tonyo, Oh, Ella. Ano? Okay ka na ba? Sir Tonyo, maraming salamat ulit. Kung hindi ka dumating, baka naulila na ngayon anak ko. Salamat. Pahinga ka. Ha? Tatawagan na lang kita. Salamat ulit. Saan ka ba? Hindi naman. Siya nga pala si Ella, yung sekretary ni Mayor. Tonyo, hindi mo na kailangan magpaliwanag. Kailangan ng tao yung tulong mo. Niligtas mo siya. Bay, kahit ako, gagawin ko yun. Oo nga pala, hindi mo sinagot yung tanong ko kanina sa'yo. Anong ginagawa mo dito sa munisipyo? Ay, kung ayaw mo sagutin, okay lang. Uwi na lang ako. Dali, Bobby. Tonyo, hindi ako galit. Pagod ako. Ngayon, kung ayaw mong sabihin kung bakit ka nandito sa munisipyo, okay lang. Magpahinga na tayo. Iniimbestigahan ko si Mayor. Ano? Oo. Iniimbestigahan ko yung kapatid mo. Kaya ako nandito ngayon sa munisipyo. At si Ella, siya yung tumutulong sa akin. Di ba sabi ni Chief, huwag mo nang imbestigahan si Mayor? Ayaw lang niyang ipaalam sa ibang tao. Kahit sa akin? Lalo na sa'yo, Papi. Dahil kapatid mo si Mayor Glenn. Ano yun? Walang tiwala sa akin si Chief? Hindi naman sa ganun. Nag-iingat lang si Chief. Tonyo, di ba sinabi ko naman na sa'yo, mabuting tao si Glenn. Talagang mabuting tao yung kapatid mo. Hayaan mo patunayan ko yun. At kapag wala akong nahanap na butas dyan kay Mayor, edi tama ka. Mali ako. Pero Bobby, maniwala ka. Kailangan nating imbestigahan yung kapatid mo. Kung talagang mabuting tao yung kapatid mo, hayaan mong patunayan ko yun. At kapag wala akong nahanap na butas dyan kay Mayor, edi tama ka. Mali ako. Kailangan ko makausap si Glenn. Roman Santiago? Ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo dito sa bahay ko? Hindi ba wanted ka? Ha? Bakit ka pumunta dito? Hindi ka sumasagot. Ang tagal mo sumagot. Di ba usapan natin pag hindi ka sumasagot, puntahan kita ba kung ano nangyari sa'yo?
O ngayon nandito na ako, anong plano mo? Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Papalabasin kong act of terrorism yung nangyaring sunog sa munisipyo. Kagaya na ginawa ni Tatlong Hari. Oh, ayos. Eh di malinaw. Okay. Sige na, umalis ka na. Baka may makakita pang magkasama tayo. Bok! Bok! Ano nangyari? Nagkasunog daw. Oo nga eh. Hindi ko alam kung ano nangyari. Bigla na nagkasunog. Ang masama niyan, ito si Bobby nagalit pa sa akin. Bakit? Pilitan ako sabihin na iniimbestigahan ko ng kapatid niya. Ano sabi ni Bobby? Ay maniwala. Nagalit pa nga eh. Lalo na, tinutulungan siya ngayon ni Mayor dun sa kaso ng nanay niya. Bok, hindi mo naman siya masisisi doon eh. Kaya mo, lalamig din yung ulo nun. Pero, ano nagtataka? Bakit nasunog yung munisipyo? Di ba? Bok, alam na natin yung mga ganyang kwento. Naniniwala ka pa ba na aksidente yun? Hindi rin yung coincidence. Yun na nga eh. Ibig sabihin, mayroon talagang ebidensya doon sa opisina ni Mayor, kaya nasunog. Sayang nga eh. Kailan pa tayo binigyan ng access ni Ella? Ito, Bok, matanong ko lang. Sa tingin ba si Ella merong hindi sinasabi sa atin na hindi natin alam? Baka kasi kakutsaba yan ni Mayor. At siya mismo yung nagsunog nun para hindi natin makuha yung mga ebidensya. Debo, walang kinalaman si Ella dito. At dahil dun sa nangyari, sigurado nasa panganib na rin yung buhay niya. Mabuti pa, puntahan natin. It's fine, Mom. Kinonta ko na si Mira. I need to address the city. Kailangan nila malaman kung nasa na tayo ngayon. That's good. Ano ba about Faye? Don't worry about her. She's fine. Hindi mo alam ang nararamdaman ko, Glenn, dahil hindi ka nanay. Am I just supposed to sit here and wonder kung nasaan ang kaisa-isa kong anak na babae? Mom, the more you force her to go home, lalo lang siya magagalit I sa'yo. don't care! As long as nandito lang siya sa bahay. Please, Glenn, fix this! Okay. I'll call Faye. Sir Tonyo, Sir Eric, Uy, magkape po muna kayo. Ayun, salamat. Init. Tay, Bok, Ella, siya nga pala, pasensya na. Wala ako kanina eh. Di tuloy ako nakatulong doon sa sunog. Pasensya na. Okay lang. Sir Tonyo, maraming salamat po ulit Kung hindi ka dumating, Wala. baka... Tama na. Kanina ka pa nagpapasalamat. Okay na yun. Ito nga pala yung anak ko. Cute Ella, tatapatin na kita. Itong laban natin ngayon, mas lalong humirap.
Dahil dun sa sunog, nalaman natin na guilty si Mayor. At ngayon, alam na niya na iniimbestigahan natin siya. Sir Tonyo, kung alam niya na iniimbestigahan na natin siya, paano na ako? Paano na yung anak ko? Huwag ka mag-alala. Kaya kami nandito ngayon ay para siguruhin na ligtas ka. Pass. Ayoko niyan. Ay, ayoko, hindi ko bet. Bobby! Tingnan mo to, ang gwapo, oh! Bobby, huwag ka makinig dyan. Ito, ah. Tingnan mo, oh, ang gwapo. Ay, Apo, andito ka na pala. O ano, kumusta? Kumain ka na ba? Halika, paghahain kita. Lola, mukhang hindi pa natin mabibigyan ng hustisya yung pagkamatay ni nanay. Anong ibig mo sabihin? Di ba sabi ni Mayor Glenn, tutulungan niya tayo? Bobby, masasolve yan. Si Mayor na bahala dyan. Anong nangyayari, ha? Bakit? Bakit? Si Mayor Glenn, Lola. Nakita kong kausap niya yung isang tao na matagal na naming hinahanap. Si Roman. Yung akala namin na puno ng sindikato dito. Tama si Tonyo. Si Mayor Glenn ang pinuno ng sindikato dito sa Calabari. Bok, si Mayor. May interview raw ngayon sa TV. Narito po ang pahabol na mensahe ni Mayor Glenn nang makapanayam ko siya kanina. Good evening, Calabari. Oras na para malaman niyo ang buong katotohanan. Tungkol ito sa sunog na nangyari sa munisipyo natin. Kasalanan ko po ito. Bobby, tignan mo, oh. May interview si Mayor Glenn. Would you care to elaborate on that, Mayor Glenn? Yeah. Sa katunayan po, hindi pa po natatapos ang reign of terror ni Arturo Tatlong Hari kahit siya'y nasa ilalim na ng lupa. Hindi ko pinagsisisihan na binayaran natin ang ransom na hinihingi ni Arturo Tatlong Hari nung sila'y ng hostage sa Calabari Aqua Park. Dahil dito, walang kababayan natin ang nasaktan. Pero dahil din dito, lalo nila tayong hindi titigilan. Because I showed them that I could be bullied. About a week ago, tinawagan na naman ako ng isa sa mga naiwang tao ni Arturo Tatlong Hari. Nang hihingi na naman ng pera. Kabayaran para sa hindi nila panggulo sa bayan ng Calabari. Pero this time, hindi ako nagpakita ng weakness in the face of terror. I'd much rather spend the city's funds para tumulong sa mga biktima nila. Kaya tinanggihan ko. Tinanggihan ko yung caller kahit na binantaan ako na magkakaroon ng mga consequences sa actions ko. Kaya I offered myself. I told them to do their worst. Hindi ko na maakalain na susunugin nila ang munisipyo natin. Kaya kung sino ka man na gustong sirain ang Calabari, nakikiusap po ako na itigil mo na yung ginagawa mo. Hindi to para sa akin, pero para sa iyo mismo. Stop this. Or face the consequences of your own actions. I will be watching your every move. Yan po ang mensahe ni Mayor Glenn para sa mga taong gustong manggulo sa Calabari City. Ito po si Mira. Bok, anak din to si Mayor Pumiyar. Mapagmanipula. Narinig niyo yung huling sinabi niya kanina? Para sa akin yun. Dahil winawarningan na niya ako. Bobby, totoo ba yung sinasabi ni Mayor? Napakasinungaling niya. Binaliktad niya yung sitwasyon eh. Ano yun? Playing victim siya? Ano ang plano mong gawin, Bobby?
Paano yan? Ano nang gagawin natin? Walang magbabago, Ella. Tuloy pa rin ang investigasyon natin kay Mayor. Kailangan lang natin ng solid na ebidensya para matapos na to. Ella, wala ka ba naalala na kahit ano tungkol kay Mayor na pwede mo ibigay sa amin? Kahit na ano, sa tingin mo kakaiba, o labas dun sa mga trabaho ni Mayor, malaking tulong na yun sa amin. Wala akong maisip eh. Parang ganito, meron kasi kami dating iniimbestigahan tapos may mga nakita kaming mali-maletang pera. Akala nga namin konektado kay Mayor yung mga mali-maletang perang yun eh. Pero wala lang kami makitang ebidensya. Yung mga ganun. Teka, maleta? Parang may nangyari na nga ganyan. Pero mga 2 beses lang, tsaka matagal na, mga ilang buwan na rin. May dalang maleta si Mayor, pero nakapadlock yung mga yun. Eh, anong pinagawa niya sa mga maletang yon? Pinadala niya sa isang mansyon. Pero hindi ko na nalaman kung ano yung mga laman ng mga maleta na yun. Pwede. Saan ba yung mansyon na sinasabi mo? Ella, may inaasahan ka bang bisita? Wala. Sandali. Mayor, Ella, pwede ba ako pumasok? pasok po kayo. Okay. Mayor. Mayor. Lieutenant Garcia. Lieutenant Conde. Buti naman, nandito kayo. Siniguro lang ho namin na ligtas si Ella, Mayor. Alam niyo naman ang panahon ngayon. Maraming masasamang loob. Importante talaga yung ginagawa mo. Pagpatuloy mo lang yan, Lieutenant Conde. Mayor, ano pong ginagawa niyo po dito? Pumunta ako dito para iabot sa'yo ito. Para saan po to? Para sa'yo, tsaka para sa anak mo. Pero don't worry, hindi galing sa sarili kong bulsa yan. As promised, tutulungan ng City of Calabari lahat ng nabiktima ng terorismo ng grupo ni Arturo Tatlong Hari. At isa ka na doon, Ella. Hindi niyo naman po kailangan gawin to, Mayor. No. It's the least we can do. Kaya nga personally ako pumunta dito para masigurado ko na okay ang kalagayan mo. At saka, Ella, I just want to apologize na naipit ka sa gitna ng laban ko sa terorismo. Hindi niyo naman po kasalanan yun. Well, partly it is. Pero buti na lang, magagaling ang mga polis ng Station 12 ng Calabari. Magagaling talaga yung mga yan. So, Ella, rest assured na safe ka at hindi makakalapit sa'yo yung mga teroristang yun. Okay? O sige, well, that's it. I'll go ahead. Okay? Sige po. Salamat, Mayor. Ingat po kayo. Thank you. Sige, dyan na lang po. Thank you. Maraming salamat sa pagtulong sa akin dito sa temporary office natin. Welcome po, Mayor. Mayor, gusto lang po namin sabihin sa inyo na bilib kami sa'yo. Maraming salamat. Opo, Mayor. Pagkatapos niyo sabihin hindi na kayo magpapabuli sa mga terorista, mas lalo pong tumaas ang respeto namin sa inyo. Salamat ulit. Yeah, somebody has to stand up against them. Huwag kayong mag-alala, Mayor. Sama-sama tayo sa labang ito. Sige.
Sige, thanks for all the support, ha? Sige po, Mayor. Mauna na po kami. May kukunin lang po kaming ibang gamit. Okay, sige. Kumusta po kayo, Nay? Hindi po pala simpleng robbery gone wrong yung nangyari sa inyo, Nay. Alam niyo, Nay, nakilala ko na po kung sino yung nag-utos dun sa hold-upper para si Sofia Guerrero po. Siya po yung may gawa nun sa inyo. Akala ko po, mabibigyan ko na kayo ng hustisya. Pero yung anak niya, pinapatay yung kaisa-isang tao na pwedeng tumistigo laban sa kanya. Pareho sila mag-ina. Mga kriminal. Nay, alam kong parang imposible pa sa ngayon. Pero gagawin ko po ang lahat. Hindi ako titigil. Hindi ako titigil hanggat hindi ko sila pinagbabayad sa ginawa nila sa inyo. Glenn? Sige. You could have been in that fire. Alam mo ba yun? When will this end, Glenn? It seems like you can't escape your past. I can. And I will. Don't worry. I'm on top of it. Are you sure? Yes. Kaya kung sino ka man na gustong sirain ang Calamari, nakikiusap po ako na itigil mo na yung ginagawa mo. Dito para sa akin, pero para sa iyo mismo. Stop this or face the consequences of your own actions. I will be watching your every move. Mauutak dito si Mayor, ano? Yun nga, sir. Parang siya pa ngayon yung lumalabas sa biktima at hero at the same time. Hindi lang yun. Kinausap pa niya ako gabi. Anong sabi niya sa inyo, sir? Pinapauna niya yung investigation sa sunog. At gusto niya, all hands on deck tayo sa kasong to. Gusto niyang magsayang pa tayo ng oras para doon? I will keep everyone busy sa kasong to. Kaya, tayo munang bahala doon sa warehouse na nabanggit ni Miss Ella. Kopya, sir. Tandaan nyo, hindi siya pwede makatunog na kumikilos tayo laban sa kanya. Kikilos lang tayo pag meron tayong hawak na ebidensya. Liwanag. Yes, sir. Faye, pasensya ka na sa bahay namin. Ang kalat. Peo, tubig ka muna. Salamat. Vince, don't say that. Ako na nga yung nakikitira sa inyo eh. Nako, hindi ka naman nabahala. Kahit kailan mo gusto tumira dito, goods lang. Ano bang plano mo, Faye? Hindi ko rin talaga alam eh.
Basta for now, I just want to be away from my mom. May tao. Ay, Mayor! Faye! Magandang araw ho, Mayor. Mayor, sabi ko na nandito ka eh. Kuya, wait. Before you say anything else, this is all my idea. Walang kinalaman si Vince dito. I know. Okay, and you don't have to worry about that. Vince, gusto ko lang magpasalamat sa'yo for taking care of my sister. Wala po yun, Mayor. Pero Faye, alam mo naman siguro kung bakit ako nandito. It's because of Mom. She's worried about you. And nag-promise ako sa kanya na I would check up on you. Sorry, Kuya, pero ayoko pa rin talaga umuwi eh. Naiintindihan mo naman ako, di ba? Yeah. Naiintindihan ko naman. And I also promised Ate Bobby na kung anong kailangan nila sa kaso, tutulungan ko sila. Kumusta ba, Kuya? Makukulong ba si Mom? Well, kung meron kasi talagang ebidensya against her, wala tayong magagawa. Talagang makukulong siya. Pero Faye, listen. Right now, I really need to know if you're with me in this. Of course, Kuya. Okay. That's good. Vince, salamat ulit ah. I know my sister is in good hands. Okay. Faye, kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. I'll go ahead. Kuya. Thank you so much. Okay. Bait naman pala si Mayor eh. Ha? Bait pala eh, no? Bok, nakita ko na yung schedule ng delivery dun sa mansyon. Busy ah. Ano kaya ang laman ng mansyon na yun? Malalaman natin pag nakahanap tayo ng paraan kung paano makakapasok sa loob. Eh, kung gano'n, sabihin na natin to kay Chip. Uy! Ang tinitingin mo pa dyan? Oh, yung kotse dun sa labas. Kanina pa yung nakabundot sa atin eh. Alin dyan? Simplehan mo lang, baka lumalata ka. Yung kotse dyan sa labas. Simplehan ko lang. Simplehan mo, ano ka ba? Naantok na ako. Papinturahan dapat to eh. Wala naman ako napansin, Bok. Talagang hindi mo mapapansin eh. Busy-busy ka kakatext kay Selena eh. Eh, kung problema yan sa'yo, di puntahan na natin. Ano ka ba? Ito ka lang.
Hindi na kailangan, pero gagamitin natin yan. Pero sa ngayon, puntahan muna natin si Chief. Tara. Ganun ba? Tara na, kita tayo! Naantok na ako. Mga bobo to mga to. Mahina makiramdam. Sigurado ka, Konde? May sumusunod sa'yo? Yes, Chief. Kanina ko pa namatayan yung sasakyan na yun sa highway nung pabalik kami ni Garcia dito. Ibig sabihin, pinapabuntutan ka na ngayon. Yes, Chief. Kaya mahihirapan kaming gumalaw. Pero Chief, ang good news, alam na natin yung delivery schedule dun sa mansyon. Bukas, papasukin namin yun. Mahirap yung Garcia. Kung talaga may sumusunod kay Konde, baka papunta pa lang kayo. Alam na nila. Pero Chief, paano tayo mag-proceed nito? Sigurado ko, nandun sa loob ng mansyon yung ebidensyang kailangan natin laban kay Mayor. Sino papasok? Ako, sir. Ako ang papasok at kukuha ng ebidensya laban kay Mayor Glenn. Sigurado ka, Enriquez? Kagabi nakita ko si Mayor at si Roman na magkausap. Tama ka, Sir Tonyo. Mukhang si Mayor Glenn nga ang puno ng sindikato dito sa Calabari. At siguraduhin ko na magbabayad siya sa lahat ng mga ginawa niya. Bobby, sigurado ka ba na si Roman ang kausap ni Mayor Glenn? Yes, sir. Mabigat lang sa pakiramdam na yung akala kong taong tutulong sa akin sa pagkamatay ng nanay ko, eh, kriminal din pala. Kaya pasensya na kayo, sir. Inaway ko pa kayo. Eh, tama naman pala kayo. Naiintindihan kita, Enriquez. Siyempre, pamilya mo yun. Para sa akin, sir, si Faye na lang ang kadugo ko. Kung gano'n, Sergeant Enriquez, Lieutenant Samson, kayo na ang papasok para makakuha ng ebidensya para magamit natin laban kay Mayor. Ikaw naman, Tonyo, magpakabisi ka para hindi maisip ni Mayor na iniimbestigan natin siya. Maliwanag ba? Sir, yes, sir. Dismiss. Lieutenant Conde, pasensya na kamo ha. Kinausap na din ako ni Mayor. Actually, 2 beses na namin ina-analyze yung sunog sa munisipyo. Sinadya talaga. Maraming salamat, Chief. O sige, paano? Kumusta mo nila ako kay Rodolfo? Makakarating po. Sige. Hello, Charlie. Ano status niyo dyan? Papasok na si Bobby sa warehouse. Kamusta meeting mo, Tonyo? Sabi dito sa fire department, gumamit daw sila ng fire accelerant. Kaya mabilis kumalat yung apoy. Siguradong tao ni Mayor yung gumawa nito para protektahan siya. Mukhang matagal-tagal na investigasyon to. Ano sa tingin mo? May bumubuntot ba sa'yo dyan? Mukhang nandito pa rin. Hintayin na lang natin yung update ni Bobby. Sir, nakapasok na po ako. Bobby, makinig ka ha. Konti lang ang mga babaeng trabahador dyan. Pero importante, huwag ka pa rin talaga magpapakita. Naintindihan mo?
Copy, sir. Mag-ingat ka, Bobby. Salamat, Ma'am Charlie. Bobby, tandaan mo ha. Kailangan lang natin makakuha ng malinaw na picture sa loob ng warehouse. Pagkatapos nun, umalis ka na dyan. Naintindihan mo? Copy, sir. Boss, mukhang tinigil na niya ang investigasyon kay Mayor, ah. Sa ngayon. Pero kilala ko yung mokong na yan. Pag naumpisa niya, hindi niya tinatantanan. Basta buntutan mo lang. Kasi tawag mo agad sa akin pag lumiko yung diskarte niya. Klaro, boss. Sir, tama nga kayo. Naglipa na mga bantay dito. At lahat sila armado. Ano pa? Ano pang nakikita mo dyan, Bobby? Teka sir, mag-ikot muna ako. Mayor, tumawag si Enigma. Sabi niya sa akin, parang hindi na daw interesado si Conde na imbestigahan ka. Parang mas interesado siyang imbestigahan yung sunog eh. Mabuti naman kung ganun. Mas makakagalaw kayo ng maayos ngayon. Kaya lang, iniisip ko rin, baka naman may ibang pulis na inassign para imbestigahan ka. O kaya naman, nakapagkwento si Conde na iniimbestigahan ka niya. Alam mo na. Ako lang naman yun. Kung may sinabihan man yun, sigurado ako si Ate Bobby yun. Sana. Hello? Okay, sige. Papunta na ako. Roman, tara. Sir, may kwarto na puno ng droga. May mga illegal firearms din. At merong isang maleta na puno ng pera. Parang kay Mrs. Robinson. Sabi na eh, bale wala na napatay si Mrs. Robinson. Sir, okay na po, na-document ko na. Okay, kung na-document mo na, umalis ka na dyan, Bobby. Umalis ka na dyan ngayon. Copy, sir. Sandali lang. May papasok sa front gate. Sir, kailangan ko makita yung sakay nun. Baka si Mayor yun. Negative, Bobby. Kung si Mayor yan, mas delikado ka dyan, kaya umalis ka na dyan ngayon. Mag-iingat ako. Bobby, makinig ka. Huwag kang kakala sa plano. Umalis ka na dyan ngayon, Bobby.
Hello? Kumusta galawan natin dito? Ayos naman, sir. Mamaya, matideliver ng mga yan. Bobby, hindi ko nagustuhan yung ginawa mo kanina. Sir, kung hindi ko ginawa yon, wala tayong Mr. Ignacio ngayon. Oo, nandun na ako. Pero hindi tayo palaging maswerte. Paano kung may nangyaring masama sa'yo, nasaktan ka? Paano kung nahuli ka nila? Tonyo, malapit na tayo sa finish line. Ayun na nga. Malapit na tayo sa finish line. Kaya ang gusto ko, kasama kitang tatapusin to. Kaya pwede ba? Mag-ingat ka naman. Good job, guys! Lalo-lalo ko na, Enriquez, tsaka Samson. Thank you, sir. Chief. Ngayon, alam natin na itong mansyon ang sentro ng operasyon ni Mayor. Pero siguraduhin nyo na walang makakalabas sa pinag-uusapan natin kay Mayor Glenn. Sir, yes, sir. Ito kay Mr. Ignacio. Meron ba tayong alam sa taon to? Yes, sir. Ano yung Garcia? Si Samson po yung nag-research nun. Dati po siyang contractor, pero naging inactive siya noong 2015, sir. 2015? Di ba yun yung taon na unang pumasok sa politika si Mayor Glenn? Ibig sabihin, matagal yun ang tao to. Legit po yung mga small businesses niya on the side. Pwera lang to. Malamang ginagamit niya yung mga legit niyang negosyo para i-launder yung mga kinikita nila dun sa operation nila. Dahil sa mga hawak nating ebidensya, makakakuha tayo ng warrant. Ang problema natin, walang nagko-connect kay Mayor sa taong to. Pero sir, sigurado, galamayan ni Mayor. Yun na nga, pero paano natin papatunayan? Kailangan natin siya mahuli. Siguradong marami siyang ibubunyag tungkol kay Mayor. Gawin natin siyang state witness laban sa kanya. Pwede naman. Pero hindi pwedeng malaman ni Mayor na nahuli natin si Mr. Ignacio. Dahil pag nalaman niya, sigurado ako, lahat ng connection niya, lilinisin niya. Sir, kailangan natin makahanap ng magandang window para mahuli siya. Ako na lang, sir. Ako nang bahala mag-surveillance sa kanila. Sige, Enriquez. Samson, samahan mo ulit siya. Yes, sir. Sige, dismiss. Yes, sir. Sir. Sino kayo? Mga pulis kami. Sumama ka sa amin. May pupuntahan tayo.
Sa tingin nyo ba, magkakaroon kayo ng pangalan at kapangyarihan if it weren't for me? I built this empire out of nothing! Bingo. I've been compromised. Anong gagawin natin, Mayor? No! Salamat at hindi ka sumuko at tumigil sa pag-iimbestiga kay Mayor Glenn. Kaya sana malatos na natin itong kasong to para makapag-focus na rin ako sa'yo. Sa atin.